At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. FPRRD absueldo na nga ba sa ICC at Senadora Amy Marcos isiniwalat umano ang di umano'y plano ni President Kuting ng Norte Jr. sa dating Pangulong Duterte. Sa gitna ng patuloy na investigasyon ng International Criminal Court o ICC, umugong ang balita na posibleng hindi na ituloy ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs. Ayon sa ilang source, may mga legal na hakbang na ginagawa upang maibasura ang kaso at sinasabing may suporta ito mula sa ilang opisyal ng kasalukuyang administrasyon. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa ICC ukol dito. Samantala, isang controversial na pahayag ang binitawan ni Senadora Amy Marcos sa isang panayam kamakailan. Ayon sa Senadora, may sinasabing mga hakbang ang administrasyong Marcos na posibleng nagpapahina o naglalaglag sa dating Pangulo. Isinawalat pa niya na hindi umano sinasang-ayunan ng ilang Marcos allies ang tila pagtalikod sa dating kaalyado nilang si Duterte. Habang patuloy na umiinit ang politika sa pagitan ng Duterte at Marcos camp, nananatiling nakaabang ang taong bayan sa susunod na kabanata ng tensyon sa gobyerno. Magbibigay pa kami ng mas malalim na ulat sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Amy Marcos umamin na. Aba, sa wakas, talagang inamin mo na. At ito, President Rodrigo Roa Duterte ay may banat tinatawag na, hindi pala banat. Puro ng banat, Jay. Hindi, ito ay nagsalita na mapatungkol sa pag-endorso kay Amy Marcos, di Vice President Sara Duterte. Nako po. Grabe na talaga. Hindi na po natin alam ang mga nangyayari. Ito ba ay parte pa rin? Ano kasi, Attorney Claire? Ito po ba ay isang parte na naman? Dapat nakasalamin ako eh. No, na alam niyo sa susunod nga magwiwig ako. Ito ba ay parte ng tinatawag na gamitan? Hindi, alam naman natin ang mga Marcos talaga ay mahilig talagang manggamit. Bukod sa di umano ay gumagamit din yung isa. Ang galing, no? Mahilig kang manggamit tapos ang hilig mo rin gumamit. Gumamit ng pulburo. Puro sila ganun eh, no? Hindi kasi ito talagang nagulantang at alam niyo yun, medyo may mga may pabor kay Amy, pero mas madaming hindi pabor kay Amy. Dahil nga simula nung inendorso ni Vice President Sara Duterte etong si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, ay bigla nga pong nagulantang ang lahat. At ano na naman ba to? Ito ba ay magpapabudol na naman si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon, or ito ba ay strategy or may matinding plano si Vice President Sara Duterte? Ito po kasi yan eh. Ang pagkakaalam ho namin ay etong si Amy Marcos po ang lumapit kay Vice President Sara Duterte. Ang kinaganda lang kasi talaga dito kay sa mga Duterte ay sobrang ang bait talaga kasi nila. No? So, at etong pag-endorso ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman po ito tawag dito yung parang pilitan. So kung ayaw nyo kay Amy, ako talagang ayaw namin. Pero kung gusto nyo, edi boto nyo. Pero kung ayaw nyo, edi wag nyo iboto. Pero ito nga, may pag-uusapan nga tayo dito na pag-amin ni Amy Marcos na mapatungkol sa para daw aminado daw siya na pinahamak niya si Vice President Sara Duterte. So ito yung re-reaction na natin at yung iba pang mga video dito So siguro simulan natin dito sa
Eto, yung isang balita na kung saan ay Sen Amy umaasang na makakatulong ang kanyang kandidatura ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte. O naman, syempre Duterte, iba kasi usapan pag Duterte na ho ang talagang nag-endorso sa'yo. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Pag si Pangulong Duterte ang nag-endorso sa'yo, talagang swak ka, talagang panalo ka at talagang gugustuhin ka. Kahit hindi ka pa masyadong kilala ng mga Pilipino, pero pag ang Duterte nag-endorso kasi sa'yo, parang ano na eh. Alam niyo yung mga Duterte parang may ano na yan eh, may tinatawag na sa sobrang laki ng tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte. Kaya kapag inendorso ka ng mga yan, puwera lang kay Amy Marcos ha. Disclaimer ha, puwera kay Amy Marcos. Alam mo yung katulad niyan, yung inendorso ni Pangulong Duterte, 10 Duterte senatorial candidate at ayan nga yung naging hiling niya sa atin ng mga Pilipino na sana ihalal ho natin itong mga to, no? So dito ay talagang ang Duterte ay may malaking talaga impact sa mga Pilipino na kapag sinabi niya talagang susundin ng mga Pilipino. So dito kay Amy Marcos, labas siya dun sa mga sinabi ko. Hindi siya kasama sa magiging katiwa-tiwala sa mga iniendorso ng mga Duterte. So ito po, panoorin ho natin. Umaasa si Senator Amy Marcos na makakatulong sa kanyang kandidatura sa muling pagtakbo sa Senado ang pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng mga tensyon sa politika. Kasabay niyan, nilinaw din ni Senadora Amy Marcos na nananatili silang magkaibigan ng pangalawang Pangulo. Si Charmaine Balagon magpapalika. Positibo si Senator Amy Marcos sa kanyang pagharap sa naging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Barangay sa Marco Polo Hotel, Cebu City nitong Martes, Abril 15. Ito'y matapos opisyal ng kasama si Senator Amy sa mga choices ni Vice President Sara Duterte sa pagkasenador sa nalalapit na midterm election sa buwan ng Mayo. Aminado ito na makakatulong sa kanyang kandidatura ang muling pag-endorso sa kanya ni Vice Presidente. Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga itong malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan nung umpisa dahil sa 2019 siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Nangangampanya kami sa lahat ng kasuluk-sulukan and it went on even as DepEd Secretary. We ended up... Kasi alam nyo dito medyo sunog dito si Amy. Kasi yung sa mga interview, siguro sa kanya ganun, talagang totoo naman yun na si Amy talaga ang lumapit kay Vice President Sara Duterte para i-endorso din ni Amy ang kanyang kapatid na si Ngagbers. May bago ka na ng pangalan ng Ngagbers So para makilala ng mga Duterte itong si Marcos Jr. at makonbinsi si Vice President Sara, hindi ko lang alam, sobrang galing manguto nitong mga to. No, grabe sila manguto, no? Talagang alam yun. So yun nga, doon sa pamamagitan yun, kinumbinsin at nakumbinsin naman nila si Vice President Sara Duterte na maging tandem nga nito si Marcos Jr. Si Vice President Sara Duterte, no? Ang ano lang ho dito, sobrang pasensya na, nakakain ko lang. Ang ano ho dito, ang problema nga dito, itinanggi na siya ni Vice President Sara Duterte na hindi niya daw talaga kaibigan. So dito, sunog na naman siya rito. Going to a lot of last mile schools and I was full of admiration for her commitment and hard work. Nilinaw rin ito na ang endorsement na kanyang nakuha ay dahil sa tiwala at matagal na nilang pagkakaibigan. Aminado rin si Senator Amy na tila siya ang nagpahamak kay Inday para sa kung ano ang sinapit ito ngayon. Talagang ikaw talaga nagpahamak. Wala namang ibang wala namang ibang nagpahamak kay pati kasama na yung kapatid mo doon. Hindi lang si Amy. Kasi yun nga hindi alam niyo yung mga ganitong yung mga ganitong salitaan ni Amy Marcos na kesyo parang alam mo yun, parang alam mo pinapalabas niya pa rin na
parang alam mo yun, parang nangungonsensya siya. Humihingi pa rin siya ng simpatya na, aminin ko na ako nagpahamak kay Sarah. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana mangyayari ito lahat. Pero anak ng teteng anong magagawa? Kapatid, ikaw yung ate, ikaw yung kapatid, diba? Kung talagang may malasakit ka kay sa mga Duterte, dapat, diba, binibira mo ang kapatid mo. Anak ng teteng, kada sa hearing nga, kada tawag dito, kada mababanggit mo na or patungo ka na sa topic para sa kapatid mo bigla mo nang iniiba yung usapan. At ang masaklap pa dito, yun nga, parang sa totoo yun, natatangahan nga ako dyan sa hearing na yun Tanong sila ng tanong kung sino yung mastermind sa pagpaparesto kay Pangulong Duterte. Alam naman ni Amy Marcos na kapatid niya. Kalokohan, di ba? Kaya dito kay Amy Marcos, lalabuan na rin ako dito. After, palagay ko, Malabo na pala talaga. ako nagpahamak sa kanya Kasi, really, hindi ko maakalain na magkakaganito. Happy. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago. Nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo. Happy pa siya, no? Ako nagpalak sa kanya. Salamat ako lagi. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, kung saan nauwi pa nga sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ni Amy na patuloy ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa ni VP Sara. I made it very clear from the very beginning that I would be independent, thinking that something bad would happen. May masama akong kutob Parang I was quite restless and anxious about the campaign, that it would somehow redound into very bitter and unpleasant politics. And true enough, it did become entirely toxic and quite beyond my little nightmare. It became very, very much worse. Hindi ko naman akalain na magiging ganito kalala, na magkakaroon ng impeachment, magkakabulastugan, pati yung budget, pinakialaman, hanggang sa tinangay na nga si dating Presidente Duterte na may sakit na, matanda. Ngayon, ang tanong dyan, Amy, sino dapat sisihin? Ang tanong dyan, sino ang may pakana? Di ba po, yung kapatid nyo yung may pakana dyan? Bakit hanggang kayo titikom pa rin yung bibig nyo? Ba't hanggang ngayon parang hindi kayo parang hindi nyo marekta sa kapatid nyo na yung mga, lalo na yung pinag-uusapan nyo sa kada hearing? Anak ng teteng naman, ang hirap sa inyo. Masyado kayong ang galing gumawa ng istorya ng tong taong to, no? Nako, dinala pa kung saan-saan ni hindi man kinilala ang husgado dito sa Pilipinas. Ang laking insulto sa ating magagaling na huwes, sa mahuhusay na abogado. Sa kabilang banda, hindi rin napigil ni Senator Amy na maalala ang sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nakahintulad umano sa sinapit ni dating Pangulong Duterte. Ulol, malayo, hindi ganun yun. yung tatay nyo, pinalayas ng mga Pilipino. Ang nangyari kay Pangulong Duterte ay ibinigay ng isang Pilipino. Ng kapwa niya Pilipino ibinigay. Magkaiba ho yun. Yung kay Marcos, galit ang Pilipino sa kanya nun. Dito kay Pangulong Duterte, mahal siya ng Pilipino. Yun. Parehas. Ulul! Tigilan niyo ako sa mga ganyan nyo. Mga palabas nyo ng walang kwenta. Magkaparehas daw si Marcos Sr. Tsaka si Pangulong Duterte sa nangyari. Ulul! Tigilan nyo sa ganyan nyo. Yun din ang hinaing ng tatay ko. My father died of a broken heart because he couldn't come home. He just wanted to be home. And he said he was ready to face any case here in the Philippines. Parang umalingaw-ngaw sa akin. It echoes and re-echoes in my memory. And I don't want this Your memory to be repeated again and grab. again. The cycle of revenge and of vindictiveness in Philippine politics has to stop.
Sa ibang dako, nag-ikot ang senadora sa palengke ng T. Padilla upang makipagkamustahan sa mga Cebuanong vendor at mga stall owner bilang bahagi ng kanyang campaign schedule sa syudad ng Cebu at upang personal na ring madalaw at makita ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayang market vendor. Matapos naman ang pagpapalabas ng bagong campaign ad ni Senator Amy kung saan kasama si VP Sara, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit muling nagtiwala ang bise sa tulad ni Senator Amy na isang Marcos. Sa ngayon, wala pang tugon dyan ang pangalawang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Ewan ko ba yan? Hindi, alam nyo, talagang kahit ako nagulat din ako dito sa ginawa ni Vice President. Pero baka ano to? Ay. Kung alam nyo lang ang totoo. Pero siyempre, hindi nawawala ang tiwala ko at ang suporta ko sa ating Vice President Sara Duterte dahil nga sa pamamagitan ni Pangulong Duterte din, siyempre, 'di ba? So anak niya yan. So ganun din naman na nakikita ko na halos parehas lang din naman kung ano yung magagawa ni Pangulong Duterte, kung ano yung nagawa, pwede rin namang mangyari at magagawa din ni Vice President Sara Duterte. Yung kaso dito, alam nyo, sa totoo lang, sorry po pero para sa akin, maling-mali po na i-endorso ng isang Duterte ang isang Marcos. Para sa akin, sarili ko opinion yun, pero hindi natin din masisisi si Vice President Sara Duterte. Baka may plano sila na hindi natin alam, o baka may paano ba? Ang hirap, no? Ang hirap kasi putay na alam niyo yun, yung parang ang nangyari kasi dito, parang lumalabas dito na baliwala na lang ba? Parang lahat ng sinabi ni Vice President na hindi na siya mag-i-endorso ng kahit sino mang Marcos or no to Marcos, siguro din dahil medyo masama din loob niya ng mga panahon na yun. So hindi naman masamang magpatawad. Hindi masamang magpatawad ng mga taong nagkasala sa iyo at alam mong binigay mo din yung totoo sa kanila. Kaso nga lang, syempre, kung nung una pa lang naloko ka na, pinahamak ka na, so dapat hindi mo na ulit gagawin yun. So bahala na, basta siguro masasabi ko na lang dito, alam ni Vice President Sara Duterte kung anong ginagawa niya, no? Alam niya yan. Yun lang ang masasabi ko sa inyo na syempre Duterte 10 Duterte senatorial candidate lang po. Wala na po tayong idadagdag, yun lamang po. Hindi naman porket kasi sabi nga natin, 'di ba? Sabi din naman ni Vice President Sara Duterte, hindi porket inendorso nila, hindi porket inendorso or sikat na politiko na tumatakbo, iboboto natin. Syempre, mamimili tayo ng kung ano yung mas may tutulong sa atin, sa bansa natin. At yun nga, walang iba kundi yung 10 Duterte senatorial candidate. Samantalang ito, pag-usapan naman natin to, no? Ito yung komento ni Pangulong Duterte mapatungkol dito sa pag-endorse. So panoorin mo natin. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanelet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanelet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig
na isang araw, makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. And iyon na siya. Kagawas na gudag siya. Tinood. Yes. Manifest good niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanilet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang gawa ito ng tao. Gawa ng tao. Pero ang gawa ng Diyos, hindi na kayang labanan ng tao. Balik ka rin na kahit na kanino mga tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din Hindi, alam nyo, totoo yun ha. Ako naniniwala talaga ako dyan. Hindi hahayaan ng ni Allah, hindi hahayaan po ng itaas na pababayaan niya yung taong nag-iisang presidente na ginampanan lamang niya ang tungkulin para sa bansa natin. Naniniwala ako dyan na may babalik sa atin si Pangulong Duterte sa madaling panahon, no? So basta tayo, kahit anong issue ang mangyari, kahit na yan nga katulad niyang kay Amy Marcos na yan, so ang gawin ho natin, doon lang tayo, sumuporta lang tayo sa mga Duterte. At syempre yung hiling ni Pangulong Duterte, kasi kung tayo ay humiling ng kapayapaan at tunay na pagbabago sa bansa natin at kaagad naman ibinigay yon ni Pangulong Duterte sa atin, so karapat dapat naman na suklian na lang natin na kahit sa pagsuporta man lang. At yan nung ihalal ang iniendorso ni Pangulong Duterte na 10 senator para sa bansa natin, no? So ako naniniwala pa rin ako na talaga malakas ang kutob ko at malakas ang paniniwala ko na may babalik dito si Pangulong Duterte. ang pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagapaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginaingnan yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalohan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun daw. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanilet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Yes, that's Di na nila they can only do so much. Nitabo na ito una sa panahon 2016. Na magigto gyapon tikas, pero sa kadako sa liboto sa iya wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanilet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Huwag makakita. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero. No comment. So ibig sabihin ha? Oo, hindi ito tayo ay seryoso, no. Naamin na ako. Ako po'y bading. joke lang. Kahit po hindi naman siguro pagsuway kay Pangulong Duterte, alam niya naman kung gaano natin siya suportahan, alam niya naman kung gaano natin siya kamahal at ang buong Duterte. Pero kung halimbawa man na si Pangulong Duterte
ay parang nagustuhan niya or pabor siya sa pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos. Ako po, pasensya na ho, pero ako po ay susuway na hindi po ako boboto talaga. Ano man ang mangyari ho, hindi po ako boboto kay Amy Marcos. Dahil sobrang grabe po ang ginawa nila sa Pilipinas, no. Yan po lang masasabi ko sa inyo kasi may mga nababasa akong komento na paano Jay kapag si Tatay Digong na. So kung tsaka palagay ko hindi naman gagawin din ni Pangulong Duterte yun. Hindi niya gagawin yung promise. Kaya nga sabi ko, kung nakapagdesisyon si Vice President Sara Duterte ngayon at ayan nga ipinakita niya na in-endorse niya si Amy Marcos, so baka personal niyang kagustuhan yun, walang nagutos. So yun, basta cancel Marcos, cancel. No to Marcos, no. Yun lang, basta stay tayo, PDP laban, Duterte senatorial candidate, Pastor Apollo Sikibuloy, yun lang talaga. May explain ko pala sa inyo kung paano bumoto ng talagang mas makakalamang tayo. Okay, game. Dismayado ang isang ekonomista sa kasalukuyang administrasyon dahil wala raw itong ginagawa upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Pinasaringan din ito ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno na wala naman anyang naitutulong kundi gawing palaasa ang mga kababayan natin. Hindi rin daw tugma ang inilabas na ulat ng gobyerno pagdating sa pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho at ng mga pamilyang nakaranas ng kagutuman. Si Verhil Parba magpapalita. Walang nagawang bago. Yan ang naging pahayag ng ekonomistang si Dr. Michael Batu sa panayam ng SMNI batay sa kanyang mga naging obserbasyon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, puro lang pamumudmud ng pera o ayuda ang ginagawa ng pamahalaan na hindi naman nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kung puro ayuda lang din anya ang tinatanggap ng mga Pilipino at hindi umunlad bilang isang productive citizen, ay nagiging palpak ang gobyerno. Now, if households continue to receive assistance from the government, hindi sila gumagraduate dyan, that is a clear demonstration of failure of the government in addressing issues like poverty, issues on the quality of jobs that are being created, and also issues related to prices of basic commodities. The fact na hindi sila gumagraduate sa ayuda, yan ay indikasyon na bigo ang ating gobyerno. Ayon kay Dr. Batu, sa pamumuno lamang ni Marcos Jr. nangyari ang ganitong klaseng estratehiya ng pamamahala. Dahil kung ikukumpara daw sa mga nagdaang administrasyon, halimbawa kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay tanging 4-piece lang. Pero ngayon ay nagsulputan na parang kabuti ang mga ginagawang ayuda. Dapat anyang gawin ng pamahalaan ay tutukan ang pag-invest sa human capital. Ibig sabihin, mas bigyang pansin ang pagbibigay training sa mga Pilipino upang mahasa ang kanilang mga kakayahan nang sa ganoon ay hindi maging dependent ang mamamayan sa ayuda ng pamahalaan. Alam nyo ito tungkol sa ekonomiya ng bansa. Paano ba ito mapalakas? Alam nyo kung talagang concern kayo sa boto nyo, talagang gusto nyong mapunta sa tama yung boto nyo, ito ay hindi naman po pilitan na. Ito ay kung halimbawa man na talagang ano ba yung mga kandidatong to? Ano bang talagang matutulong? Alam nyo, total, basahin nyo, isa-isahin nyo po yung plataforma na inilalatag ni Pastor Apollo Sikibuloy sa Senado. Doon talaga, promise. Lahat doon na batas na talagang alam niyo yung tipong pangkalahatan na. Yung inaasam-asam ho natin na panghabang buhay na kitaan, panghabang buhay na pangmatagalang hindi habang buhay pala. Pangmatagalang trabaho, pangmatagalang sustento para sa pamilya, pangmatagalang makakatulong sa mga kababayan natin nandoon sa mga batas na maaaring maisampa
ni Pastor Apollo Sikibuloy sa oras na siya ay may halal bilang senador. Promise, itry nyo ho. Wala naman hong mawawala eh. Kung susubukan nyo, nandyan po sa mga social media platform, sa mga videos, sa mga nandyan po sa mga social media platforms ng SMNI. Tignan nyo, gasino lang siguro na maglaan kayo ng 20 minutes pababa na or mahigit pa kung gusto nyo, wala naman mawawala. At least kasi doon kasi, alam mo, yung kaya nagustuhan lalo namin si Pastor. Lahat po ng hinahanap natin sa isang leader at lahat po ng kakulangan ng administrasyong Marcos ngayon, ayun po yung kayang-kayang punuan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Yun po yung kayang-kaya niyang ibigay sa atin yung hanggang ngayon sa 3 taon na paninilbihan tuloy. Pagiging presidente ni Marcos Jr. ay biruin mo, ito na lang eh. Ito talaga pinaka basic. Paano napaganda ng KOJC yung kingdom? Na wala naman silang pondo. Doon na lang, alam mo yun, tipong, sige, sabihin na natin na ang mga member ng KOJC nagtitinda, may mga, marami silang diskarte na pero nasa tama, nasa legal, hindi po illegal ang kanilang ginagawa. So doon pa lang makikita nyo na yung pagpatayo pa lang ng kingdom na merong capacity na 72,000 seater, hindi ho biro yun. Kung kurap si Pastor, walang ganun ngayon sa sa kingdom. Walang glory mountain, walang prayer mountain. Totoo po yan, kaya kami kaya